Just good things come to those. Eleksyon na, bayang ko mag-isip ka. 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 Maglaghari mga berdugo. Lahat mga ka-migrante. Magandang gabi, Pastor Sayan. Magandang gabi, Pastor Juliet. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating mga ka-migrante dito sa Korea at sa iba't ibang bansa at lalo na sa ating mga taga-subaybay na nasa Pilipinas. So mga kababayan, mga ka-migrante, ang atin pong tatalakayin sa gabing ito. Ang atin pong topic ay tungkol sa politika ng pagbabago at makabuluhan nga ba ang halalan? So, ito po ang isa sa mga mainit na pinag-uusapan sa social media man at sa mga broadsheet, sa mga chismisan, sa tambayan. Kaya ito po yung ating pag-uusapan. Ito yung ating pakinggan. Ang una ay ang theological reflection ibibigay sa atin ni Professor Pastor Sayan, and then talakayin natin ang tungkol sa ano nga ba itong politika ng pagbabago. Tapos ano ba yung mga mahalagang dapat natin tandaan bilang mga botante, no? Nakapili na ba po kayo ng inyong mga napupusuan, no, na mga iboboto sa darating na May 12 sa Pilipinas at dito po sa atin, sa Korea at sa ibang bansa ay nagsimula na po yung online voting. So ngayong araw na ito hanggang May 12. So tapos din po ay tingnan natin sino ba ang tawag dito, yung dapat nating ipiliin na na magtataguyod o magpapalakas ng boses ng mga mahihirap. Okay, pakinggan po natin. Magpabasbas tayo mula sa salita ng Diyos. Guide po natin yun bilang mga Kristiyanong mga botante. Pastor Sayan. Sige po. Maraming salamat, Pastor Juliet. Muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na tayo naman ay minsan na nagsasama-sama sa ere upang magbubulay-bulay at magmumuni-muni patungkol sa nalalapit na eleksyon ng ating bansa. Of course, as our country, Philippines, approaches its national elections, ang panawagan for responsible voting resonates deeply within the Christian community. Ang pagboto po ay hindi lang siya civic duty, kundi ito ay isang profound na kapahayagan ng ating pananampalataya. And also commitment to justice, stewardship, and the common good. Nawa po sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi, we can explore the significance of responsible voting. Gabay ang mga teksto sa Biblia and theological principles na sana ay maging gabay din sa ating mga desisyon at mga gagawin. Sige po. Sige po. Mga kapatid, sa ating biblico-theological reflection on responsible voting, marapat lamang na ating tingnan ang mga iilang pundasyon na makikita at mababasa natin sa Biblia patungkol sa mga iilang prinsipyo na dapat nating akuin bilang mamamayang mananampalataya.
So, we are tackling on this because we do believe that voting is an expression of faith, justice, and stewardship. So, una nating talakayin itong mga biblical principles, no? Mayroon tayong nilatag na 4 na prinsipyo. Stewardship of authority, justice and righteousness, the common good, and the role of the church. So, ano nga ba ang stewardship of authority? Ang Biblia ay nagtuturo sa atin that all authority is ultimately derived from God. No? Mababasa natin yan sa Biblia. So bilang mamamayan, we are entrusted with the responsibility to choose our leaders wisely. Kaya nga, kahit nung elementarya ako, every time may eleksyon sa aming eskwelahan, talagang nakalagay dun sa mga bookmarks or something, vote wisely. No? Kahit nung elementarya tayo, elementarya ako hanggang nag-high school, nag-college, hanggang ngayon, yan ang palaging itinuturo sa atin, that we have to vote our leaders wisely. So ating tandaan that this stewardship extends beyond mere participation. It calls for engagement, no? For us to engage thoughtfully. Yung mag-isip tayo, considering how our choices reflect our values and beliefs. Hindi lang dahil ito ang binigay, ito na. No? Kasi ito ang mga popular, sige, kilala ko to kasi actor to sige, i-vote ko. Without thinking or engaging thoughtfully and considering how our choices would reflect our values and beliefs. Kasi kung sino yung binoboto natin, nagre-reflect din yun kung sino tayo at kung ano ang mga values natin. No? So let us all be reminded that every person is created in the image of God. Yun nga ang sinabi. Sa isang scholar, sabi niya, tinawag niya itong imago Dei. Pinapatunayan ito sa mababasa natin sa Genesis, kung saan ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Now, in theological terms nga, tawag dito ay imago Dei. Ito ay nagkumpirma sa likas na dignidad at halaga ng bawat isa. So, this theological truth should guide our voting decisions that would hopefully lead us to support a candidate or candidates who respect and uphold human rights and dignity. So yan yung unang prinsipyo na kailangan nating akuin at tandaan bilang mamamayang mananampalataya. Okay? Pangalawa, yan ay tinatawag nating justice and righteousness. Sa Micah 6:8, no? Mababasa natin, and we are being reminded that God requires us to act justly, love mercy, and walk humbly with God. Sa konteksto ng eleksyon, this means evaluating candidates based on their commitment to justice, integrity, and the welfare of the marginalized. Sana ay ating isipin na ang responsableng pagboto involves discerning who will uphold these values in governance. Na hindi lang, sabi ko nga kanina, hindi lang dahil popular siya, hindi lang dahil nabigyan tayo, nakatanggap tayo, hindi ganon. Na? Kasi, ano tayo, kumbaga, God has given us, kumbaga, may responsibilidad tayo to uphold what is just and what is right. And so, God is calling us to act justly, even as we are discerning and deciding who to vote in this coming election. Pangatlo is ang tinatawag natin na common good. No? Philippians 2:4 encourages us to look not only to our interests, but also to the interests of others. Mga kapatid,
ang pagboto ng responsable ay nangangahulugan na i-prioritize o uunahin ang kapakanan ng ating komunidad at bansa over personal or partisan gain. It invites us to consider how our choices impact the most vulnerable in the society. Atin sanang isapuso ang kahalagahan ng community and solidarity that the New Testament emphasizes in the book of Acts. Kung babasahin natin ang book of Acts, chapter 2, 44 to 47. So that our voting, yung pagboboto natin, no, our voting choices should reflect a commitment to the common good and the flourishing of our community. Huwag naman sana nating kalimutan that responsible voting fosters solidarity, encouraging us to support leaders who prioritize communal welfare over individual interest. Sa totoo lang, kung titingnan natin yung mga nagsisipag takbo, no? Makikita natin agad kung sino yung talagang nagpa-prioritize sa communal welfare kaysa doon sa mga individual na interest lang. May mga nakikita tayo sa social media na hindi naman talaga nangingisda, pero this time around just for views or to gain sympathy and siguro para makita ng mga tao na nakikisalamuha sa mga dukha at hikahos. Ayun, nag-aano ng mga lambat at saka nangingisda daw, no? Pero kitang-kita mo naman na talagang hindi marunong. Kasi Baliktad. nasa sa inyo na yun. Anyway, at pang-apat, tinatawag nating ang role, no? The role of the church. Remember, the church is called to be a prophetic voice in the society. Sa panahon ng eleksyon, ang lahat ng mga Kristiyano or even professing Christians are urged to speak out against corruption, injustice, and inequality. Remember, responsible voting is part of the church witness. Hindi pwedeng hindi tayo kasama doon. No? Hindi pwedeng hindi kasama ang taong bayan doon. I mean, ang taong simbahan doon. No? It is part of our witness, showing that our faith informs our civic engagement. The Christian narratives is one of hope and redemption. Remember that. And we are celebrating, today is the start at the beginning of Holy Week. And may this be a reminder, no? Na yung naratibo na ito, no, kung paano pumasok si Jesus triumphantly sa Jerusalem, kung saan nandoon yung kailangan niyang i-correct, banggain, no? Kailangan niyang i-correct at banggain na naghaharing uri. No? Sana ay maalala natin, no, that it is part of us having confessed that we are Christians. So we ought to follow the examples of Christ. Okay? So as we approach the elections, we are reminded that our votes can contribute to the transformation of society. Hindi pwedeng, wala din namang magawa, isang boto lang naman. Hindi po. Remember, big things are little things put together. We can transform society kung nagkakaisa tayo. By voting responsibly, we participate in God's redemptive work in the world, advocating for policies that promote justice, peace, and reconciliation. So ano-ano ba ang mga practical na mga steps for us to vote responsibly? Una, of course, we need to educate ourselves. No? Kailangan nating mag-research. I-research natin yung mga kandidato at ang kanilang mga plataforma. Kailangan nating intindihin, no? Let us understand their position. Lalo't higit doon sa mga key issues, no? That should align with
biblical values of justice, mercy, and stewardship. No? Kasi yun naman talaga ang magiging gabay sana natin, no? Tungo sa kung ano yung minimithi natin, no? Minimithi natin na transformation sa ating bayan. Pangalawa, let us engage in dialogue. Let us discuss, no? I-discuss natin yung mga importante, yung mga kung paano maging responsableng mamboboto, no? Within your community, within your church. That's the reason why sa UCCP, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na voters education. Tinuturo yan sa simbahan. Dahil ayaw natin na hindi magabayan yung ating mga mamamayan na mamboboto. No? So let us encourage open conversations about moral implications of our voting choices. Hindi pwedeng, sa kanya yun eh. Sa kanya yan eh. I think let's start to talk about our decisions. Let's start to talk about, let's have an open conversations. What would be the effect kung ito ang iboboto ko o ito, diba? Kung ano ang dapat. Para mag-guide din tayo kung sino ba talaga yung kailangan nating i-vote on that day, on that particular day. And then of course, thirdly, this is still practical, pray. Seek God's guidance in your voting decisions. Pray for wisdom. Pray for discernment. And pray for the leaders who will be elected to govern with integrity and compassion. And of course, lastly, advocate for what is just. Use your voice to advocate for policies that reflect the values of the kingdom of God. Oh, ano ba yung values of the kingdom of God? Where peace, justice, and love prevails. Yun yung turo sa atin sa simbahan. Diba? Let us encourage others to vote responsibly and to consider the ethical implications of their choices. And of course, my dear brothers and sisters in Christ, remember that as Christians in the Philippines, our participation in the upcoming national elections is a sacred responsibility. It is an opportunity to reflect our faith in action, to advocate for justice, and to contribute to the common good. By approaching our voting with biblical, theological perspective, we affirm that our choices have the power to shape not only our nation's future, but also our witness as followers of Christ. May we vote with integrity, guided by the principles of love, justice, and stewardship, trusting that God is at work in and through us. Amen. Amen. Thank you. Maraming salamat, Pastor, na naliwanagan kami. Maganda yung mga tinuran mo, no, na mahalagang puntos. Yung mga bagay na yon ay magiging tungtungan talaga ng mga botante o yung mga siguro sa ngayon yung iba, sino ba talaga nga ang aking boboto? Actually, nung isang araw, tumawag ako sa amin, sinabi ko, ito ang ating iboboto, ha? Bakit? Tapos hindi pa sila decided, hindi pa kami nakakapili. Ibig sabihin, ay marami pa rin nga na nagbabantay lang muna. Nagbabantay sila sa gapangan, sa gabi ng election. Inahanda na nila yung GCash nila. Oo. Pero tayo bilang mga nagtuturo ng salita ng Diyos at nasa simbahan, nasa gawain ng human rights, no, welfare ng mga migrants, ay napakahalagang pag-usapan din natin. Makita natin ano nga ba ang kaugnayan ng mga talatang ating narinig sa pagpapasyang gagawin natin sa
sa taong ito. Kasi sinasabi ng marami 'no, mga social scientists na sinasabi itong midterm election puwede siyang isa sa mga crucial na event ng ating bayan, 'no? Kasi yung, kalahati ng panunungkulan ni BBM ay dito makikita sa si mananalo ba yung kanyang mga ano, kasama sa party niya o si Duterte. So, maaaring yun ang mga pinag-uusapan. Tapos makikita natin 'di ba, na ang laman ng mga social media, karamihan parang ang pagpipilian lang galing sa dalawang dynasty, True. 'no. Pero sa kabilang banda, dapat makita rin natin 'no, may mga grupo ng mga tao, ng mga politiko, hindi sila mula sa malaking dinastiya, ibig sabihin sila ay mga ordinary ring mga tao, 'no, mga propesyonal, sila yung nagsusulong ng pagbabago. Actually, Mhm. ang election tinitingnan ng mga karamihan sa mamamayan na magdudulot ng pagbabago. Kaya naman tayo sa simbahan, sinasabi natin kahit noong bago manungkulan si Duterte, actually ang slogan niya noon ay "Change is coming." Pero ang nangyari, change is scam pala. Naging scam. Marami tayong na-scam. Ano, parang kaya noong 2016 hanggang ngayon, talagang tinitingnan natin ang politika o ang halalan ay bahagi ang ating pagboto ay bahagi lamang ng politikal na pagbabago. Kasi ang iboboto natin ay maaaring mag-contribute sa mga pulisiya, 'di ba? Mhm. Maaaring tumugon sa sinasabi mo, pastor, na yung welfare ng mga Mhm. tao o yung social Mhm. services. So Mhm. dito sa politika ng pagbabago, malinaw na ito ay nagtataguyod ng tunay na serbisyo at pananagutan. At meron diyan, merong grupo niyan 'no. Tapos sila rin yung mga tao na, malinaw ang kanilang tungkulin 'no. Sila ay, Hmm. una muna ang bayan bago ang sarili 'no. At sa kanilang mga dinadalang mga issue, hindi yung issue ng pamilya nila 'no, hindi Mhm. yung pauwiin mo na si tatay kundi ano ba yung issue ng mga tao. Halimbawa, ano yung, sahod na makakabuhay. Sino ba Mhm. yung nakikita natin na sinasabing presyo ay ibaba, sahod ay itaas? Yes. Sino ba yung mga taong, nandoon sa kasama ng mga tao na, ah, tinatalakay nila bakit malalim ang ugat ng kawalan ng hanapbuhay? O Mhm. bakit maraming nagma-migrate mula Pilipinas patungo sa iba't ibang bansa? At bakit nananatili ang kontraktualisasyon? Pinapaliwanag nila yan at meron din silang mga solusyon Sagot. na pinapakita. So ito yung nilalaman ng politika ng pagbabago. At itong politikang ito ay siyempre may mga partido o mga politiko na Mhm. nagtataguyod nito, 'no? At alam naman natin na nabanggit niyo na yung ang kabaligtaran ng politika ng pagbabago, di yung politikang bulok, 'di ba? Yung politikang tradisyonal, yung Traditional, politikang yeah. yung Oo, status tawag quo, natin. Mm. yung politikang, pinipili yung dinastiya, 'no? Mhm. At kasi sila yung inaalagaan ng mga mayayaman, 'no? At sa House of Representative merong inaalagaan yung mga mayayamang, negosyante. Bakit? Dahil para maisulong din yung kanilang mga interes. Mga So gusto. sila hindi ito yung mga binabanggit ko. Actually, napakahalaga na makita natin bilang mga mamamayan, ang midterm election ini-evaluate niya ang pangpolitikang kalagayan ng ating bansa. Maaaring makapag-impluwensiya ito ng pagbabago sa pulisiya ng ating bayan. Maaari Mhm. din 'tong makapagtiyak ng mga leader 'no, na progresibo.
na magdadala talaga ng pagbabago o kaya puwede rin namang ito rin ang magtiyak na ang political dynasty ay mananatili, 'no? Pwede. Tapos sana nga yung sa atin bilang mga mamamayan, malinaw kasi ang ating tungkulin, nabanggit po ninyo na bilang mga Kristiyano, ang ating pagboto ay sagrado, 'di ba? Sagrado. Ito ay galing sa ating, pananampalataya dahil si Kristo mismo ang nagpakita ng pagbabago. At yung titingnan natin, sabi nga, ilan ba ang iboboto ng mga tao? Mahaba ang listahan. At nakalagay doon 18,280 seats, Hmm, no? Mula sa dami. 12 senador Mhm, hanggang sa mga mayor, mhm, governor, at saka yung House of Representative. At kasama sa House of Representative ay yung party list. Yan. Doon tayo sa party list. Ito yung ano ngayon eh. Ito ngayon yung magandang makita natin. Kasi bakit? Ang party list, nakasama siya sa batas, no? Na yung mhm. mga marginalized na grupo, yung mga politika na hindi kabilang sa malaking partido, ay bumuo sila ng mga party list. No? Hmm, At yung sistemang party list dyan, kami sa karanasan ko, ay naranasan namin ng isang party list na biruin niyo yung kalsada ni na Pastor Edwin, eh, bata pa daw siya, yun na yung kalsada. Kaya wow. sabi niya, kailangan 'pag nagkaanak ako hindi na 'to matutungtungan ng anak ko. Kaya noong nanalo ang bayan muna, aba, apply kami agad nung farm to market road. At Hmm, yung buong anong tawag doon? Yung buong budget para doon binigay, 3.5 million walang kaltas. wow. Kaya alam mo yung buong 8 barangay ang nakasasakop nun, Batangas, Quezon, tuwang-tuwa sila. Talagang That's ang nice. haba nun. No, so yun yung isa. Kaya sabi Mhm, natin, yung party list lalo na yung bayan muna, 'no? Actually marami ding mga grupo ng hindi lang naman, ang bayan muna ang isa sa mga nagdadala talaga ng boses ng mhm. mahihirap, 'no, sa Totoo. Kongreso. No, may kasama siya, meron yung andiyan sa yung ACT, 'no, ng mga guro, Yes. kabataan, Gabriela. Sila yung bumubuo ng Makabayan Coalition. Sa Mhm, mga oposisyon, ang tunay na oposisyon, andiyan ang Makabayan Black, nandiyan yung Akbayan, mhm. nandiyan yung Magdalo, at saka yung party ni Laila de Lima, yung ML. No? Hmm, Sila ngayon ang tinuturing na ah, tawag dito, oposisyon. Kaya lang, ang party list natin na Bayan Muna, sila talaga, sabi nga na ni Mary Colmenares saan ka nakakita na ang partido ay ang mga kaanib nito ay ordinaryong mga mamamayan. mm. Tindera, tricycle driver, no? Nakakasama natin, nakakadaupang. Magsasaka, mga manggagawa. So, sila talaga yung dadala ng boses ng mga mahihirap. Sila rin yung tumatalakay, ano ba yung mga mahalagang usapin. Nabanggit niyo po kanina yung sinusulong din nila yung katarungan. No? Mhm, Marami ang mga biktima ng yung extrajudicial killing. Marami ang biktima ng red tagging at sila mismo rin ay nare-red tag. Sila rin yung nagsusulong ng para sa kalikasan, no? At saka yung isa sa mga mainit dito sa atin ngayon, yung kaso ngayon, no, ni Duterte, no? Si attorney, sino nga yun, yung dalaga, si Conti. Tama ba? mhm, Oo. mm. Siya yung pangunahing nagdadala, no, kasama ng mga biktima. At nakakatuwa nga, merong nakakapakinig na isang abogado sa mga kaso nila na kung hindi pa napadala sa House of Representatives dahil through Teacher Franz, no? Hindi Yeah. pa yan sasambulat.
Sino ba yung nagsasampulat ng katotohanan? So, ang pulitikang ito 'no, hindi ito ang pulitika ng pagbabago ay actually matagal nang isinusulong. Noong siguro hindi ka pa pinapanganak Pastor Sayan, kahit ako hindi pa. Yung mga ninuno natin sumama na talaga sila sa eleksyon 'no, Mhm. at nagnanais din sila na mabago noon. Kaya lang nabigo sila kasi nga napapangibabawan ito ng mga naghaharing uli. Sino yun? Yung mga malalaking may-ari, may mga negosyo. At hindi Totoo. lang yun, pati dikta ng iba pang bansa at Mhm. nagdidikta ano bang mangyayari sa Pilipinas. So yung midterm election, napakahalaga nito, napaka-crucial sa kasaysayan natin. I-aano ko lang ng mabilis, ano, nakapaglagay ka ba ng listahan mo, pastor, na iboboto mo? Magdala ka ng kopyahan, ewan ko meron na ako yellow pad. Dahil mahaba ang yung ano, 12 senador, ano, merong pang House of Representative, party list, Representative. huwag mo kakalimutan ng bayan muna, ano, Mhm. o kaya Gabriela sa kababaihan. O kaya naman, eh, kung meron kang kabataan sa simbahan niyo, eh, di sabihin mo, kabataan party list o kaya teacher. Pero bayan muna tayo. Alam mo, bayan muna ako talaga. Kasi subok na. Ay, isa pa pala na, bago ko makalimutan. Sa konkretong kwento, no? Totoo ito, totoong buhay. Noong pastor ako sa isang simbahan, maliit ang budget ng aming barangay para sa mga nagkakasakit. Alam mo, yung buong isa sa mga bayan muna party list, naglagay sila ng ititawag nilang pork barrel, nilagay nila sa regional hospital. Kaya Wow. kaya kilalang-kilala kami nung ano, tatawag si pastor o kaya ako, "Uy, merong dadalhin po diyang ano, pasyente, ito po." Siya siyempre ipoproseso nila at doon nila kinukuha. Ah, So, kung ganito ang mananalo ng mga party list o House of Representative o kaya mga senador ng bayan, ay malamang makikita malamang sa talaga malamang. natin ang pagbabago. Kasi Totoo. una, yung sinabi niyo, righteousness and justice. Nakalagay dito, ang pamantayan ng pagpili ng kandidato ay matuwid at mabuting pamamahala. Tama Mhm. yung Mhm. nasa Biblia eh, no? Ano ba yung batayan noon? Eh, ano ba ang mga record nila sa serbisyo? Totoo. Number one yun. Ano ba yung kwento ng mga tao? Kasi 'di ba, sino ba yung malalapit ang actually ngayon madali kang lumapit. Yung isang kababayan namin, mayaman yun galing UK. Alam mo, ang dami nilang nakuhang voucher, tubo pa sila. Kasi eleksyon. Bukod dun sa nalibre ang kwarto, nalibre ang gamot, nalibre ang doktor, mayaman yun Pero ang dami niyang Wow. nakuhang voucher para galing sa iba't ibang ospital kasi dikit sila. Eleksyon. Mamaya tsitsismis ko sa'yo kasi Ay, ang tawa. Ibig sabihin, yung record, ano ba yung service record pagdating sa health, no? Sa service, no? Yung mga, ang tawag dito, social services, diyan tayo kinakapos no? Sa, yung mga napiling mga senador, ano ba yung ginawa nila? Binibigay nga sila ng kaunti, no? Pero ang malaki ay para sa kanila. Ang malinis na record, lumalaban sa katiwaluan at tapat na pamamahala. Nakikinig, yan. Mhm. Nakikinig sa tinig ng mga migrante. Nakikinig sa tinig ng mga mamamayan. At yun, naninindigan sa mga ano to? At nagtataguyod ng integridad ng kalikasan. Ilan lang yan. Actually, madami din ano pa ba? Yun. Nabanggit nyo kanina, yung tungkol sa hustisya, 'di ba? Mhm. Katarungan. Mhm. 'Yun. Ano ba yung makatarungan na
pamamahala na isinusulong ng mga progresibo, no, ng Bayan Muna, no, na Makabayan Bloc. Ito yung tunay na reforma. Yan. Mhm. Si Daning pala, isa ko ring karanasan noong ako'y na destino dito sa bandang isang lugar sa Batangas, medyo probinsya, mga magsasaka. Ay nakasama namin si Daning. Ang ginawa Oh. namin ay yung saknungan, alam mo yun, may isang taniman doon na Hmm. nakabuyangyang. Tapos yung organisasyon ng mga magsasaka doon sa bandang Balayan na Nasugbu, inano nila yun, tinaniman, kasama namin si Oh. Daning doon. Kaya tama yun, itanim sa Senado. Kaya sabi ko, naku, natatandaan pa kaya ako ni Daning kasi kasama kami doon sa nagtanim ng mais, no? Hmm. Mais, iba't ibang gulay. Kaya yung sino ba ang magsusulong ng reforma sa lupa? Siyempre ang mga Mga may magsasaka. karanasan at May karanasan. malalim na katulad ng magsasaka. At yan ay walang iba kundi si Daning. Okey. Makatarong ang sahod, yan. Batay sa sapat na pangangailangan ng pamilya at nakabubuhay na sahod. Alam mo ba ang suweldo dapat natin sa Manila ay nasa 22,000 plus. Eh, pagka Hmm. 600 lang ang tinatanggap, kulang yun. So yun, may katarungan din, no? Sumusuporta ang pinili ba nating kandidato ay sinusuportahan niya ang pagtataguyod ng murang pabahay, yung pangangalagang pangkalusugan at dekalidad na edukasyon, at Mhm. higit sa lahat yung proteksyon ng mga kababaihan at kabataan at laban sa iba't ibang forma ng karahasan. Yan. So yun yung bahagi 'no, para sa katarungan. Mhm. Ano pa ba, yan. Gumagalang din sa karapatan ng mga babae, matatanda, at yung community ng Ay, ay. LGBTQIA. Pinagdagan ko pa agad ano, at mga katutubong grupo. Mhm. Um, Isa din sa mga mahalagang yung pamantayan natin, sinasabi nila mataas. Actually, mataas ba yung pamantayan na ang hanapin mo ay ah, may nagsusulong ng para sa kapayapaan? Kasi 'di ba, isa sa mga ugat Mhm. ng rebelyon sa Pilipinas ay dahil walang lupa ang mga tao, no? Mhm. Walang makain, no? At yung pag-uusap dapat ng kapayapaan, bahagi 'yan ng plataporma. Yes. O kasi yung pulisiya na 'yan, 'pag pag-usapan 'yan sa House of Representatives, sa Mhm. Senado, at pagka may nakausap nila ang pangulo kung papayag siya, ibalik, Ibalik, 'no? Ibalik totoo. yung usapang pangkapayapaan. Mhm. Ayan, kapayapaang nakabatay sa katarungan at may papanindigan para sa karapatang pangtao. Isa sa mga ito yung red tagging. Ano pa ba, yung ito ngayon, yung criminal justice system natin. Ano pa, yung tapusin na sana yung TFL. NTF-ELCAC, buwagin, alisin na. Oo, so ito yung maraming sa atin, no, sa UCCP, maraming naging biktima ng Hmm. nitong NTF-ELCAC, no. Yung meron ba ngang finance terrorism, buti na lang na-dismiss ang kaso. Salamat sa mga makabayang, tawag dito, lawyer. Yeah. At marami pa, kabaypaang kabatay sa katarungan. Ano ba yung aking idadagdag dito ay ayun, pambansang soberenya pala, 'no. Actually, 'tong mga binabanggit ko, 'pag ni-review natin yung mga nagawang batas ng Bayan Muna, ang dami. Mula doon sa alert system ng typhoon sa cellphone,
Sila ang Oh, nag-ano sila ang tawag dito, nag-advocate. oo, sila ang author. Sila ang author Hmm, 'no. Marami pang iba. Ito, yung sistemang party list, paano ang pagpili ng tunay na kinatawan ng leader, 'no? mhm. Pagpili ng leader na tunay na kinatawan ng mga mamamayan. Una, independent siya, tunay na independent. Bakit mahalaga 'yon? Kasi, ang kanyang utang na loob hindi sa mga mayayaman o Hmm, sa mga hmm, negosyante, hindi totoo sa 'yan. kundi siya ay ang kanyang anong tawag dito, ang kanyang dahil siya'y independent, hindi siya magiging kasabwat 'no, ng mga tradisyonal na politiko. Hindi siya kasabwat ng mga malalaking dinastiya dahil ang nagboto sa kanya ang mga mamamayan 'no. At Totoo. siya, Mhm. actually yung mga makabayan black nga, 'di ba, sabi nila wala sila talagang pera at yung mga donors na, marami silang donor, pero hindi pa rin sapat. Dapat nga marami yung nagtataguyod sa kanila kasi hindi sila, tawag Malaki doon, ang kanilang angkop 'no? oo. Pangalawa, nagtataguyod ng pambansang interes. Piliin ang party list na grupo na subok ang track record at integridad sa paglilingkod. Oh, marami na akong nabanggit na ano ha, buhay na na Totoo. totoo, buhay sa ano, sa totoo lang, sa totoo lang. Buhay na patotoo. Ayan, buhay na patotoo kung saan ang pangunahing isasaalang-alang ay ang kapakanan ng bansa at mga mamamayan. Mhm. Pangatlo, kinatawan ng mga mahihirap. Pumili ng mga kandidato na tunay na kumakatawan at iaangat ang buhay ng mga mahihirap sa halip na magsilbi sa interes ng iilang mga tao. So yun Mhm. po yung dalawang mahalagang matandaan natin sa sistemang party list, At least. 'no? At, ah, yun yung mahalagang eh, di siyempre para tayo ay makasama sa eleksyon na ito, eh, bumoto tayo. Pagkatapos nating bumoto hindi sabihin, tama yung sinabi mo pabayaan na sila, hindi. Maganda yung Yes. sinabi niyo kanina, maging responsable, bantayan ano, Mm. pag-usapan, ano ba yung iboboto natin, 'no? Eh, paano pastor pagka ano, nagbigay ng magse-send sa GCash mo? Anong GCash number mo? Pass. Sa May 11 sigurado. Yung tinatawag sa amin yung gapangan, sa huling ano, yung sa Hmm. gabi kasi yung tatay ko noong naalala ko na, "Tay ba't di ka ang aga mo gumising?" Sabi niya, "Naghihintay ako ng may gagapang." Eh, sabi ko, "Ano kaya ibig sabihin ng yun pala, kita ko siya may mga sobre." Eh, tatay ko sa Wow. awa ng Diyos loyalista. Pero naiba-iba na ngayon, iba-iba na. Sabi ko, hindi kita padadala sa hindi, joke lang. Pero ibig sabihin, sa pamilya 'no, sa pamilya Totoo 'yan. natin, sabihin natin, kinukuwento ko nga sa kanya yung mga karanasan namin, diyan kay Casatur noon 'no, kina Ka Beltran, 'yan. Parang ang tanda ko na 'no. Hindi, Mukha pero nga hindi, din 'no? nakasama talaga namin sila. Kaya sabi ko, biruin mo, simula noong ano, naging every year talaga tuwing may election, isa sa mga role namin ay magturo sa mga kaya nalilibot kaya ang buong Batangas, Cavite, nagtuturo talaga kami. At sama-sama ang Katoliko, mga Protestante, yung City, laging sikat yan. Kaya alam namin yung mga liko ng mga bituka ng mga politiko. At saka alam din namin ang usapan 'no, noon hinahanay pa nga, merong ano, yung mga PPCRV 'yan, meron sila 'no. Yung Batangas Ecumenical ano, meron din sila, pamantayan. Pero That's tayo nice. ano, napakahalaga yung pulitika ng pagbabago. Hindi ito kakaiba ano, 100 ano, kabalintunaan o kabaligtaran. Talagang Kabalintun. ibang-iba sila. Kakaiba ang kanilang pamumuhay, 'di ba? Ang kanilang Mhm. pagsasalita, ang kanilang, ah
yung militante. Sabihin, yung pagsasalita nila, yun ang paninindigan nila. Hindi Totoo. yung parang dramatic act, dadaanin ka sa paiyak-iyak, paghimas ng bigote. Diyos ko po, hindi naman dapat ganun. Dapat ang isa sa mga ginagawa ng mga politiko kasi sila ay kasama ng pamilyang impluwensyado mula sa dinastiya ng pamilya. Kaya ang sila ay nagiging sunod-sunuran doon. Nagtataka nga Mm. ako ba't nanalo yun, eh, 'no? Ah, Dinadaan daw sa pero pasayaw-sayaw, pastor. pasayaw-sayaw tsaka pakanta-kanta. Dagdag pa yung iba pagkarga ng bata, ayun. Pero hindi yan ang style ng mga ng mga kabayan Black, hindi ganyan. Lalo na ang nasa bayan, hindi ganyan. Sila ay kumakamay, no, hindi lang sila kumakamay, talaga yumayakap. Hindi lang yumayakap na pisikal, niyayakap nila ang kahirapan, no, yung ano ba yung tunay na kalagayan ng mga tao. Tama. Naalala ko nga si Lisa Masa, na kasama namin sa isang kainan, eh. Tapos yun, hanggang sa mga palengke. Medyo kabataan pa naman ako, no? Ay, ano, ano, meron ba tayong, on the other side, nagawa na natin, ang atin talagang vision ay magkaroon ng pagbabago. Totoo yun, no? Mm. Sa simbahan, very tayo dyan. Malinaw sa atin yung pagbabago ng isip, ng kaluluwa, ng buong pagkatao. Pero mahalaga rin kasama tayo sa Sa pagbabago pagbabago. ng ating lipunan. Hindi Totoo. lang eleksyon, hindi lang panahon ng eleksyon ang nakapagbago ng kasaysayan ng anumang bansa. Ito ay ang movement, no, yung ah, ma ma-rebrief, ano ba yun? Mapuspusan yung ah, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na paglilingkod, no? Pagtuturo, pagbumulat sa mga tao at pag-oorganisa sila kahit para sila mismo ay yung kanilang hinahangad na bagong Yeah, transformation. bansa. Mm, Oo. ito. Hindi yung bagong lipunan, eh. Ano ba yun? Ang isang itatayo natin yung isang bansa na talagang nagsusulong ng Mhm. katarungan, kapayapaan, 'di ba? At Yeah, hindi lang ang pagbabago ay hindi lang natatapos sa isang halalan. totoo. Pero Mm. sana ay palagi nating isipin 'no na yung pagboto natin or yung vote natin, yung right to vote Mm. natin, this is ano 'to, this is our power. Now, this is our only power, and once we give it to someone else na binoto natin, wala na tayo dun. Kaya kailangan maging responsableng botante talaga tayo to choose wisely kung saan natin, kumbaga, i-entrust yung power natin, 'no? Mm, Para mm. makamit natin yung totoong pagbabago. Hindi man let us always be reminded na hindi one click yung pagbabago. Sabi mo nga kanina, pastor, it's a process. And it's a Mm, long process and we have to be there together. Gano'n. mm. So, bukod sa Biblia na alam natin, bukod pa sa panalangin, 'no, yung pakikilahok natin, 'no, yung paninindigan natin sa mga usapin ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, lalo na yung mga issue na kasi nag-aangat ng kanilang buhay. Ah, yung maliliit na tagumpay actually magagawa natin yun. Siyempre mas maganda talaga na manalo ang bayan muna, manalo ang Makabayan Black. Teka, alam ba natin ang mga numero nila? Baka hindi nyo alam. Ha? Number 59 po ang Makabayan. Okay? Ay, ang bayan muna. Ayan. Pagka malaki ang kanilang bilang, ay 5. Taasan po Hmm, natin.
nasa 13% na, balita ko na sa statistika. Okay, number 4, ay number 4, para akong sa mga senador po, sa mga senador, number 2, si Ka Adonis. Number Mhm. 4, si Andamo. Number 6, si Arambolo. 13, si Brosas. 16, si Teddy. Yan. Si Teacher Franz, 17. 22, si Doringo. 26, si Floranda Modi. 17, si Kaamira. Kasama natin to sa mga interfaith. Number 44, si Kalisa, Lisa Masa, at si Kadaning Ramos. Kahit i-rumble nyo to, no? Dalhin nyo yung listahan. 2, 4, 6, 13, 16, 17, 18, 22, 26, 37, 44. Naglista na ba 54 ako, at 59. Ako meron ako so yun. Nakakatuwa naman ang aking pakiramdam, naging bahagi din ako ng voters education. Sana nakapagbigay tayo ng kaliwanagan. Hindi Tama. hindi Kaguluhan. kalituhan. O Oo. kalituhan sa isip. Yung politika, bahagi talaga yan ng ating buhay. Kaya lang, Ayan. dapat ang politika natin ay palaging pasulong, may pagbabago. At yan ay bahagi ang halalan. No? Tanggapin natin yun, bahagi siya. Pero ang Hindi talagang lang hanggang doon. nagtutulak ng pagbabago ay tawag dito, ang movement, no? Ang mga pagkilos ng mga mamamayan. Kahit na yung jeepney phase out na muna ngayon. Kasi 'di ba malakas yung boses ng mamamayan. Pag tumahimik tayo, wala mangyayari. Kaya mas mahalaga. Dito, ilagay din uli natin yung boses ng mga migrante sa balota, boses ng mga mamamayan. 59 po, party list at Makabayan Black sa darating na halalan. Pwede na ba ako? Pwede na ba akong tumakbong? Pwede na ba akong tumakbong, tawag dito? Barangay Tanod. May nag-comment po pala. Sige. Sabi Ay, baka may tanong kayo. Kasamang Carlo Oliver, sabi niya dapat daw natingnan sa isang candidate ang mga nagawa niya para sa bayan. Yeah. Yan, tama. Totoo po yan. Tama pa. Ano pa mga comment nila? Tapos meron pa, sabi niya kaya bayan muna at Makabayan Black. Talaga naman. Okay. Yes. Shout out ha. Shout out sa mga taga Bulacan. Okay. Oo. But tama naman na yung ating pagiging bahagi doon sa pagbabago ay hindi lang hanggang sa pagboto, no? It's a starting point. It's a starting point. Dapat magpatuloy tayo nga. Kaya sabi mo nga kanina, Pastor Juliet, na siya, hindi siya hanggang pagboto lang. Ngunit ang pagboto natin ay isang sagradong gawain. Kaya pag-isipan, huwag basta-bastang ibigay. Huwag basta-bastang ibenta. Sa gapangan, ay joke. Okay. Kasi na-experience yung gapangan na yan, ti. Hindi ko pa na-experience yung gapangan na yan. Sa Cavite, malakas yan. Sa Batangas naman ay lumilipad ang yero. Alam mo ba? Ano yun? Lumilipad ang yero. Yung yero Rey mismo. Yero mismo. Tatanungin ka, ilan bang kailangan mong yero? Ay, 5 po. Ay, lilipad ang yero papunta sa bahay mo. Ay, gripo na, noon, naabutan ko pa yung gripong pag ganoon. Talaga? Ay, wala sila sinabi sa bayan mo na isang mahabang kalsada. No? Isang mahabang kalsada mula doon. Mahaba yun. Pero mo, 8 barangay. Saka 2 probinsyang Katuwang-tuwa sila Kasi yun ay tinatawag that time na farm to market road. Market road. So yun. Malaking budget yun, no? Pero Oo. sa iba
pa Da yun? Ewan lang. doon nga na ano, meron kaming isang engineer na ano, siya engineer sa malapit tayong matapos 5 minutes na lang. Isang engineer sa mga construction. Nag-resign siya, tapos pumasok siya doon. At sabi niya, "Pastor, ang babait pala ng mga congressman natin na ano, totoo pala na sila'y makatao." Mm. So sabi naman, "Oo, pero nga binigyan tayo ng mahabang." Oo nga, eh. Maski ano, sa proyekto talagang ano daw, transparency ano talagang walang kasi may cut-cut 'yan, eh. Mhm. Ah, halimbawa ang project ay ₱350,000. Di Mhm. 350,000 muna, ₱350,000. Pagka 300 meron 'yan, merong sa kontrakto or basta nakalimutan ko na, eh. Baka maano ako dito. Pero may cut-cut 'yan hanggang sa halimbawa ay 5 metro. Ang mangyayari sa proyekto magiging ano na lang, 1.5 metro na lang. Tapos substandard na yung ano, napapansin mo Oo, ba yung mga madaling masira materials yung po. kalsada? Oo, gano'n 'yun. Ang Eh, yung korapsyon kasi, oo, tindi sa Pinas ang hindi ko at sa din iba pang mga maintindihan sa bansa. Pinas 'no, ang hindi ko din maintindihan sa Pinas ate kasi ano, kung yung tinatrabaho nila yung kalsada, Hmm, ang tagal-tagal hindi ko talaga maintindihan. Pero dito sa Korea, hala overnight tapos na. oo, papunta dito sa'min, kung bumalik ka dito tapos na yung ano, makikita mo tapos na. At Oo, sana ang ano, matuto ang din bilis. tayo 'no, matuto din tayo ba dun sa nangyayari dito sa Korea, lalo't higit doon sa boses ng masa na nagbigay sa kanila ng Ah, kapangyarihan. Sana matuto din tayo dun, hindi tayo oo, mawalan ng oo. pag-asa na may boses pa din 'no, there is still power in the people who get together. Mm. Nabanggit mo yun, merong isang anchor na napanood ko, bakit sila nanalo nitong impeachment, 3 bagay daw. Ang democracy nila ng Korean iba, meron daw Hmm, silang democracy through election, mhm. the ano, upholding the constitution, at saka listening to the voice of the people. Wow, okey Ang yun, ganda. Oo, kaya hindi lang ang demokrasya ay hindi lang halalan. O Oo, sa paghuhuli, 3 minutes okey. na lang, Day. Meron ka bang last word? Meron kang Hindi, yun lang. shout out? Shout out, Shout tama ba? shout out. Hindi, Shout last out. ano na, sige. Baka meron kang gustong ipag-pray na ano diyan, na kandidato. Noon ginagawa namin yan, ngayon hindi na. Okey. Makakata okey, ako muna bibigay ng ano, huli. May tanong ba? Okay. Wala. Dito po yung ano, sabi dito, anong magagawa mo pagkatapos ng halalan humingi ng pananagutan? Magpatuloy na gumagampan ang iyong bahagi kahit na pagkatapos ng eleksyon sa pamamagitan ng paggigiit sa responsibilidad ng mga nahalal na opisyal upang Hmm, kanilang ipatupad ang kanilang ipinangako sa panahon ng pangangampanya. So yun, after kailangan singilin. 1 minute totoo. na lang, sa'yo, Day. Okey, yun lang naman yung panawagan natin na maging responsable tayong botante, huwag po nating hayaan 'no, na nakawin yung ating boto dahil lang sa iilang peso. Pa-shoutout Oo. daw kay Ate Ine Oh, hello! shout out. Shout oo, uwi ka sa 20 at sasayaw daw tayo. Sasayaw tayo ng 1 billion rising, break the Mhm, chain. break the chain. Okay, oo. So, ilan pong mga mahalagang ano, may announcement ba na ano? Inaanyayahan po kayo una, meron pong crackdown na, ah,
simula bukas hanggang June. Mhm. Ilang days ngayon. Pero ang mga kasama natin na nagtatanggol sa karapatan ng mga migrante, meron pong press conference sa 15 sa hapon po yun. So kung kayo po ay may panahon, Yan. sama-sama po tayo na itaguyod at labanan natin ang crackdown. So yun. At tutulan, labanan. Oo. At yung next broadcast po namin ay sa isang buwan dahil ang sunod po ay ang Radyo Migrante naman. So, yun po. Magandang gabi po at sana po ay huwag kayong magsawang makinig, manood. Mga kaboses, ang boses ng migrante. Panghuling awit, pakinggan natin ang awit ni oo nga pala. Oo. Sige, ikaw na, sis. Meron tayong panawagan, no? Meron tayong isang bata ng 2 migranteng manggagawa dito sa Korea na nagkasakit, nasa hospital currently, nasa ICU pa. Inoperahan siya sa puso at tsaka nilagyan ulit the second operation was for pacemaker. At medyo malaki-laki po ang pangangailangan ng pamilya. So sana po ay nananawagan po tayo ng suporta pinansya at tsaka sa ating mga prayers na din para sa pagpapalakas ng bata. Yun. Kahit Viray, Kaite Viray. Doon sa mga gusto pong magbigay, saan ba? Kasama ko page ba? Diaspora. Sa diaspora. Yung Bank detalye. account. Oo. Saan po siya post natin sa kasama ko ba na page? Kasama ko at saka sa New Era Foundation. Sa New Era Foundation, yeah. Doon po, diretso yung ating donasyon sa bangko ng Seoul Diaspora Church. Maraming salamat po. So, magandang gabi! Magandang gabi po at maraming salamat.